makapatay. Ha? Hindi ko siya makapatay din sa planta. Anong muntik makapatay? Tara, pasok kami, Nay. Pinadaan niya pero galit si Tayla. Opo. Nahawakan yata ni Tayla yung lalagyan ng manukan, ng mga manok na malaki. Yun yung kalapad doon, tapos Opo. mahaba. Hinampas daw doon sa bakla. Tayla, huwag ka na magtrabaho. Pabuti pa ka ako, magpagamot ka muna. Mabuti ka la papading. Nagalit sa akin. Nagalit? Anong sabi sa inyo? Sabi, ay, ayoko na pumunta doon. Bakit ka ako? Eh kasi baka hindi na naman nila ako iuwi. Eh baka magsinungaling na naman sila sa akin. Ba't naiyak ka, Nay? Kasi nga, nangyayari sa kanya noon, nahihiya ako sa mga kasamahan ko rin eh. Na sinabi nga sa akin, ganyan pala may diferensya ang anak mo, bakit pinilit mong pumasok? So mga kapapi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon kasama natin ang Tangkad. Ayan. Isang magandang hapon po sa inyo mga kapapi. Ayan. At syempre si Kuya Damo na nasa likod. Damo! Hello po, mga pagpalang araw po sa inyo lahat mga kapapi, mga kabisnes. I love you lahat po sa inyo lahat. Grabe ang puti mo dyan Grabe. Ayun, tatlo lang po kami ngayon mga kapapi. At ayun, dala ko ngayon si Titanium, no? Kasi si Metallic po ay nag-mission sila ni Papa kasama si business. Si Kenneth naman po ay wala ngayon. At yun nga, napapanood niyo yung upload ko kanina. At nag-iisip-isip pa. Nag-iisip-isip din. At kaya mahalaga po yung inyong comment patungkol po doon sa naging vlog ko kanina, no? Payuhan po natin para mas lalong maging buo yung kanyang desisyon, no? Basta kami mga kapapi suporta kami sa anumang mga pangarap nila sa buhay, no po? At ngayong vlog na ito mga kapapi, pakisamahan niyo po kami. Bisitahin natin si Josa. Si Kayla mga kapapi, mahigit 10 na rin nating hindi nadadalaw. Kumusta na kaya siya ngayon? Anong balita sa kanya mga kapapi? No? Tara! Let's go mga kapapi. At pakisamahan nyo kami. Marami na rin po kasing naghahanap kay Josa. Kumusta na siya? At meron din kasi ako naisip na pamamaraan kung sakali man na yung kanyang sakit ganun pa rin. Ano kaya no mga kapapi, comment nyo po kung tama ba tong naisip ko. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung naisip ko. Tanong din natin sa magulang niya, no? O, tara. Tara, Che. Si Tangkad po ang ating magiging cameraman. Alright, tara. Ano kaya mo? Let's go na. Tara. Sana nandito si Josa ngayon, no? Sana nandito mga kapapi. Para makausap din natin. Tsaka yung kanyang nanay. Kaya mo, tara. First time mo lang ba dito kaya mo? First time mo lang? First time ko pala kung dito, Kaps. First time nagaya mo. Sakop ba ng Pilipinas to? Sakop ng Pilipinas to. Aw. Pambihira ka talaga, oo. Tara, let's go mga papi. Ayun, subukan natin yung talent ni Tangkad sa pagkakamera, no? Dito yan mga papi, dito sa mga bago sa channel ko. Ayun, nailipat nga po natin dito sila Kayla, no? Tao po. Dati po silang nasa bundok. Hello po. Nay. Tara. Pasok na kaya ako. Pasok na po ako kaya JP. Oo. Ayun yung best friend ni Ate Kayla. Tara, pasok tayo. Tao po. Nay. Magandang araw. Andiyan po kayo? Sige. Ako po ito na si Papa Dins. Oo. Yung ilaw natin meron tayo. Naiwan yung ilaw. Kaya mo, pasuyo ako ng ilaw. Oo. Huwag mo kalimutan yung ilaw. Yung ilaw. Ito yung ano niya, yung unlock.
Tapos yung lock. Alam mo na yan. Alam mo. Tara, mga kapapi. Andiyan po si Ate Kayla, Nay. Nakaalis lang, kumuha ng sahod niya sa trabaho. Kumuha na sahod. Okay. Oo. Kamusta naman po siya ngayon, Nay? Malaking ng ginawa niya sa trabaho. Bakit? Hintayin ko po kayo, Nay. Hintayin ko po kayo. Hintayin ko po kayo. Ay, makapatay eh. Ha? Hindi ko siya makapatay din sa planta. Anong muntik makapatay? Tara, pasok kami, Nay. Ayun, may ilaw na pala kayo dito. Ano pong nangyari? Pwede nga na natin tong sampay. May mga underwear eh. Nay, tabi niyo po. Oh. Nay. Tabi niyo po. O, dito na lang. Oh, sige. Upo ako dito, Nay. Oh, tara, mga babi. Oh, ano pong nangyari? Tara, Nay, upo po kayo. Ano? Hindi ko alam yun. Pinatawag lang ako nung kasamahan niya sa trabaho. Opo. Tapos? Sinabi sa akin, mayroon daw yatang nakagalit. Yung Ate Crisel, hello po. Magandang araw. Pasok ito eh. naglalaba eh. Naglalaba. Nung sinabi sa akin, ay Ate Seni, bakit kako? Si Tayla gumawa ng hindi maganda sa trabaho. Bakit kako? Anong kasalanan? Kasi yun daw baklaro sa trabaho. Nagpapadaan sa kanya kasi nasa gitna siya eh. Sabi ro, Tayla, dadaan ako. Hindi naman daw pinansin ni Tayla. 3 beses daw naghingi ng pagdadaan siya. Nung makaraan daw, pinadaan niya pero galit si Tayla. Nahawakan yata ni Tayla yung lalagyan ng manukan, ng mga manok na malaki. Ganyang kalapad do, tapos mahaba. Hinampas daw doon sa bakla. Tapos? Nung hinampas sa kanya, Saan niya hinampas? sa likod, nagkasugat-sugat nga raw din oh. Ala. Tapos buti raw, hindi kutsilyo ang natanganan, yun daw kutsilyo nandun sa tabi. Ang natanganan, yung ano ng manukan. Opo. Nung matanganan daw, hinampas. Tapos lumabas yung supervisor na si Rose. Pati si Rose, hinampas niya nung ano ng manok. Ala, yung supervisor niya. Ang ginawa rin ng supervisor, pinatigil siya, pinaalis daw yung mga kasama kasi nagkakagulo na eh. Opo. Nagbawala raw si Tayla, ano-ano raw iniit siya. Ang sabi nitong kaibigan ko, Tayla, magkalma ka. Opo. Kung napapagod ka, maupo ka, wag mo sila saktan. Nagmumura daw, doon na nagmumura. Sinabi lang kasi sa akin eh, sabi raw ng supervisor, bukas huwag na nating papasukin. Gusto ko makausap yung magulang. Opo. Kasi sabi ko naman kako sa inyo, huwag niyong patulan si Tayla dahil may sakit yan. Opo. Huwag niyo pasukin. Opo. Doon sa tahi ang gumawa rin ng di maganda yan, kaya naalis eh. Kaya umalis siya doon. Ayun, ano pong ginawa niyo doon sa tahian naman? Ano yata, inaway raw yata yung supervisor. Ay, inaway niya? Bakit daw po sila nag-away? Siguro sa mga t-shirt na tahi niya, baka hindi niya natatapos, tinatambak lang sa isang tabi. Opo. Eh, anong sabi po sa inyo nung Supervisor. Sa manukan? Hindi ako pumunta, ang kinausap yung kaibigan ko. Kasi sila ang nagpasok niyan eh. Opo. Sinabi ko sa kanila, huwag nila ipasok, huwag nila ka akong patulan. Di ngayon, sinabi na wag nang papasukin, pumipulit pa rin, pumapasok pa rin siya. Ang sabi ko kasi kulang pa po sa gamot yan. Kailangan po tuloy-tuloy ang gamot niya. Ayaw naman po niya sumama sa ipapading. Sabi, ano kaya na ilokohin niyo? Kunyari, sumama kayo. Sunduin niyo sa trabaho, kunyari sumama kayo. Tapos pagdating dyan sa kanto, sa inyo, magpababa kayo, kunyari lokohin niya na bukas niyo ko susunduin para kasama siya. Pero, huwag na kayong sasama, ayaan nyo na muna siya dun. Yun ang sinabi sa akin. Ay mga kapapi, maputol ko lang si nanay. May nagkakait lang po ng niyog, no? Balikan ko po kayo para mas maliwanag. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch.
no? Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng Ka-Business Family at yun, garantisadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok. buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga ka-business. Super effective din po ito, mga ka-business, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng Ka-Business Family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So, right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng Ka-Business Family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang, mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, avail nyo na po, mga ka-business, at siguradong epektibo rin. So yun na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong iniendorso ng Ka-Business Family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banaan. Pero may tanong ba akong isa? Yung promo code active pa yun, no? Yes, it's active po. Hanggang kailan ba yung promo code ni Papa Din Stevie? The promo code po will be lifetime na. Ay, lifetime! How the wind makes way across the fields. So yung mga galing abroad po, it's still effective po kahit next year or the following years po. Grabe naman talaga. Someone said it's better when you hold on to a helping hand sometimes. So yun na mga papi, tuloy po tayo. Tapos na yung nagkayod kasi merong talipapa dito, di ba Nay? Para mas loud and clear yung ating pag-uusap. Ayun Nay, tawag dito, gano'n na ba katagal na hindi tayo nakita? Mga 3 linggo yata o 4 eh. No, 1 buwan din, ano? Mga papi, sa loob ata na 1 buwan hindi kami nakapunta rito kasi nga, yung huling vlog natin, ayaw pa rin yan sumama. Eh ngayon, tawag dito, naiisip ba niya na pumunta sa amin? Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, Tayla, huwag ka na magtrabaho. Pabuti pa ka ako, magpagamot ka muna. Mabuti ka la, Papa Ding. Nagalit sa akin. Nagalit? Anong sabi sa inyo? Sabi, ay, ayoko na pumunta doon. Bakit ka ako?
Kasi baka hindi na naman nila ako iuwi, baka magsinungaling na naman sila sa akin. Gaya noon. Kasi naman kako, ginagamot ka. Kaya naman kako ganyan ang ano nila sa iyo. Pasalamat ka kako. Kahit malayo yun atin, pinupuntahan ka pa rin kako nila. Opo. Pinibisita ka pa nila. Ang mabuti kako, magpagaling ka munang mabuti. Magpagamot ka. Opo. Hindi siya kumikibo. Hindi ko may kibog. At saka may iniinom siyang citrum yatang vitamins para siyang na ano, parang hindi rin bagay sa kanya. Hindi siya, magulo siya sa trabaho. Nung pumasok siya uli kabukasan, nagsumbong na naman sa akin yung kaibigan ko. Alam mo ate, ang ginawa niya nung pumasok, yung supervisor, sinurot-surot niya, tapos binato niya yung plastic sa muka. Nako. Sabi niya, abuti na lang, mabait naman yung supervisor sa planta. Ba't pinapapasok pa rin siya? Ngayon, nasan siya? Ayaw na siya, papasukin siya lang ang pilit pumasok. Nandun sa planta. Ngayon, nasa planta siya. Anong oras na hindi pa siya umuwi? Ang uwi nila, siguro mga 7. Nasa alas 7. So, ang oras kasi ngayon mga kapapi ay mag-aalas 6 ng gabi. No? Kailan po nangyari ba yan na yung ganyang pananakit niya sa katrabaho? Meron lang 1 linggo nakakalipas. 1 linggo nakalipas. Yung 1 linggo nakalipas na yon, tuloy-tuloy pa rin siya na pumapasok? Ba't ganun? Dapat hindi na siya pinapasok. Sabi ko nga, sabihin nga rin sa supervisor na magbakasyon ka muna, Tayla. Inano ko na lang siya, niloko ko. Sabi ko, Tayla ka ko. Sabi ni Cecil, magbabakasyon muna rin yung bagong nagtatrabaho. Ngayon, pag oras ka ako, kailangan tatawagin ka. Ayaw niyang maniwala sa akin. Opo. Gumagawa lang daw ako ng dahilan, ganito, ganoon. Sabi niya sa akin. Pero ang sabi ni Cecil sa akin, kung gusto mo ate, puntahan sila sa hapon. Isama mo sila, papading. Opo. At kausapin natin yung supervisor, saka yung babaeng si Rose. Sila ang sa iyo sasalita sa inyo. Pwede ko ba silang i-vlog, Nay? Pwede. Mabablog naman sila. Oo. Ang hahanapin daw doon si Cecil at saka yung Rose. Oo, puntahan natin yung siguro mga kapapi, yung pinagtatrabaho natin Kayla, para yun mismong mga katrabaho niya makapagkwento sa atin ano yung nangyayari, no, kay Ate Kayla, kasi maging documented ba yung ganyang kaso ni Ate Kayla para tawag dito, meron ding basihan yung ating mga espesyalista kung sakali man na makita nila yung may pasok natin sa institusyon, di ba, Nay? Yun nga sabi nila, ipasok mo na raw. Para raw gumaling mabuti. Yung salita ko sa kanya, parang galit pa siya. Kamusta naman sila ni Ate Criselda? Nag-aaway ba sila? Hindi naman. Hindi sila nag-aaway. Kanya nung malaman ko, sabi ko, Ging, tawagin mo ulit ako si Papa Ding para malaman niya ang ginawa ni Tayla. Wala naman pong hindi naman ako kinontak ni Ate Criselda. Sa akin lang, parang may nag-udyok lang sa akin pumunta ulit dito. Kasi nga, dun sa mga nagawa ni Ate Kayla, di ba? Ayaw niya nga sa mama, pabalik-balik kami. Pero kasi naisip ko na ngayon pa ba natin sukuan di ba? Ngayon pa ba na okay sabi naman nga nung kamag-anak ko si Sally, Opo. sabi niya, naku ate tita, baka nagagalit na si Papa Ding dahil ayaw na yata niyang puntahan si Tayla. Papagamot siya, ayaw niya. Sabi ko, hindi naman kako magagalit yung kako. Gusto nga nila, mapagaling mabuti ulit si Tayla. Kaso kako si Tayla ayaw sumama. Sabi ko gano'n. Pilitan mo pag dumating ulit yan ate, bulahin daw namin. Na kunwari, ganito, ganoon. Tapos ituloy nyo na doon para mapagamot siya. Ayun mga papi, mga ka-business. Usag mo konting ilaw mo. Yan, ganyan. Naisip ko lang kung tama ba itong gagawin kong naisip ko ba kung tama ba yung naiisip ko, no? Kasi hindi tinatanggap si Ate Kayla sa institution. Hindi ko alam kung
pag binlog natin yung mga katrabaho niya, kung doon sa mga kwento ng mga katrabaho niya, payagan ng institusyon, no? Na maipasok siya doon. Niisip ko kung i-rehab kaya natin siya. Kasi Kuya Kuya Damo may hawak na ilaw. Ang nangyari kay Ate Kayla, nagkaroon siya ng depression. Opo. Nagkaroon ng depression dahil sa broken heart na bigo sa pag-ibig, mga kapapi. At naloko rin nung kanyang mga dating, alam niyo na, yung love life niya noon. Di ba, Nay? Tama po. At naisip ko, i-rehab. Kasi sa rehab, hindi lang naman basta sa drugs eh. Di ba, Nay? Tama po ba? Hindi po ako nagkakamali, mga kapapi, kasi tama ba yung Kuya mo? Hindi lang naman sa drugs, di ba? Hindi ba pwede? Kasi alam mo talaga, nasa po yan, Mandaluyong po. Mandaluyong. Yung Mandaluyong talaga. Oo. Kasi yung rehab kasi, doon na sa mga nalulong sa mga bisyo. Sa kung gusto mo naman, samahan kita sa kaibigan ko na mayroong may-ari ng rehabilitation center dito sa Bulacan din mismo. May kaibigan ka? Mayroon po. Nakausap po na yung may-ari, siya, kapatid po siya ng may-ari ng rehabilitation center dito sa Bulacan. Ngayon mga papi, pag-isipan natin, nakakalungkot yung balita na nasagap ko ngayon, Nay. Kasi sa akin naman kung hindi siya marerehab, yung gamot naman sundin niya, inumin niya. Dahil nung umiinom siya ng gamot, hindi naman siya ganyan eh. Opo. Ang tagal nang hindi nakainom ng gamot, kanya umaano naman yung isip niya. Oo. Na Kaso ayaw niya nga gugulo na sumunod. naman. Ayaw niya nga sumunod eh. Ayaw sumunod. Sabi naman nila, o kaya ibakasyon mo muna kila Papa Ding na isang buwan para makumpleto yung gamot. Ito, Nay. Ito ang isang tanong. Siyempre, ganyan nga yung ginagawa ni Ate Kayla. Siyempre, ang ka-business family, siyempre, isi-secure ko naman. Diba? Hindi naman po pwede na bakasyon sa doon, sa bahay. Ganyan ang ginagawa. Diba? May mga bata, ganyan. Mga may gusto kong sabihin, kila ka-business, nanonood yun sila. Bigyan kita ng pagkakataon. Sasabihin kong... Ikaw, kung ano yung nasa puso mo, siyempre, hindi naman, sabi ko nga, ang sa atin bukal sa pusong pagtulong, di ba? Ang nangyari nung nakaraan, alam mo naman kay Ate Criselda, di ba? Sabi ko kay Ate Criselda, hindi niya kami tauhan, di ba? Gusto kong sabihin kay Papa, kay Mama. Mrs. Ka-Business, gusto ko po uli si Thailand bumalik sa inyo para mapagamot mabuti. Kasi sumusumpong na naman po yung sakit niya. Nananakit na po siya ng ibang tao. Ang maano pa po, yung supervisor niya. Gusto po siyang ibakasyon muna at magpagamot. Kung sakaling magaling na, pwede naman po siya pumalik ulit doon. Kung matutulungan po niyo siya na maipagamot ulit. Kasi hindi siya papayag na ipapasok siya sa baka magwala, magsisigaw. Kanya kung po pwede, mabakasyon siya kahit isang buwan lang para maayos ang pagpapagamot sa kanya. Tsaka yung bang gamot na binibigay niyo sa kanila, sa kanya, kay Doc Vincent galing. Kailan lang niya ininom, nakita namin yung mga papel yan. Sabi ko, ano iniinom mo, Tayla? Di yung binigay sa akin ni Papa Ding, hindi pa kaya kako expire yan? Hindi pa, Nay. Sabi niya, andyan sa akin yung mga reseta nga, hindi ko tinatapon, iniipon ko. Pero nainom niya, ilang peraso nainom niya, natutulog siya dyan maghapon. Minsan pagka nainitan doon, natutulog sa likod. Opo. Pero alam niyo na, sa akin, hindi obra kung magbabakasyon sa amin. Kasi delikado delikado. May mga bata, siyempre yung pamilya ko naman yung pamilya ko naman ang maapektuhan. Sa akin, siguro, ipasok natin siya sa institution, no?
interviewin natin, i-vlog natin yung mga ginagawa niya doon sa trabaho. Pwede natin may pakita yan doon sa Mandaluyong, di ba? May panood sa kanila, ano yung mga nangyayari. Kasi, kaya hindi po tinatanggap si Ate Kayla, mga kapapi, sa Mandaluyong. Kasi, pag kinakausap mo siya, nakakasagot siya ng maayos, na isusulat niya yung pangalan niya, yung edad niya, address niya, na isusulat niya. No, pero kasi yung mga ganyang behavior naman, may ibang behavior siya eh. Pag nagagalit, kumbaga nagwa-wild, no? Pasumpong-sumpong, mga kapapi. Kaya iniisip ko naman, pag sa rehab naman, kasi matino naman yung ano niya eh. Isip niya minsan matino. Oo, sumusumpong lang talaga, mga kapapi, dahil nga sa depression na pinagdaanan niya eh. Ayun na, dun po sa mga panood nito, mga kapapi, comment niyo po kung pwede ba sa rehab, ipa-pick up natin. Yun lang sabi sa akin ng kaibigan ko, Nay, ay ate, pag kayo pumunta doon ni Papa Ding, ang hahanapin nyo ako at saka yung supervisor naming si Rose. Yun ang ano sa kanila, mag-i-interview kung anong ginawa ni Tayla. Oh, sige po. At siguro sa ibang araw, anong araw? Linggo na bukas. Maganda siguro next week. Mga Martes, yan pasok nila. Lunes, nandito Anong siya. oras po ang opisina nila? Ang pasok na, alas 6 nyo yun na. Tapos ang labas nila, kung may truck na marami, naabot siya alas 9. Ang gabi? Kung wala namang manok na katayin, maaga siya umuwi, mga 6 o kaya 7 siya umuwi. No po. Tsaka ano rin, mga papi, gusto ko rin makausap si Ate Kayla. No? Usapin natin ano ba nangyayari sa kanya. Mamaya nalulungkot na naman. Diba? Noon nang dumating siya, sabi ko, Tayla, may ginawa ka palang hindi mabuti sa trabaho nyo. Opo. Sabi niya, sino nagsabi? Si Cecil ka ko. Biro mo, ginawa mo doon kay bakla. Hinampas mo ka ako ng hinampas ng ng basket ng manok sa likod. Nagkasugat-sugat. Tapos hindi ka pa ako nakontento. Hinabol pa yung supervisor nyo sa si Rose. Binato pa raw ng manok sa likod. Nakakatakot. Nakakapapi. Nakakatakot na yung ginagawa niyo. Buti raw, andoon yung kutsilyong ganito kalaki. Hindi dapat, raw yan ang natanganan. Opo, dapat hindi na siya papasukin. Yun nga, pumipilit, pumapasok, Alam ko may nagagalit. guard dun eh. Diba? Dapat yun, sa guard pa lang. Hindi na siya papasukin para rin sa safety ng pinagtatrabahuan niya. Tsaka dapat, pag ganyan na alam nyo na may kaso yung anak ninyo na ganun nga, may karamdaman. Pagka gusto niya magtrabaho, huwag niyong payagan. Huwag niyong payagan kasi kawawa naman din yung papasukan niya. Hindi namin mapilit talaga nagwawala. Magbibihis yan, tapos tuloy-tuloy. Hindi mo na masabing, Nay, aalis na ako. Sabi ko sa Diyos sa kapatid, asan si Tayla? Wala na, Nay, umalis na. Sus, Mariosep ka ako itong batang ito. Hindi nagpapaalam. Kung gano'n sa kanya. Kanya kung pupunta doon, mga hapon, makakausap si Bakla. Siguro sa break time nila, alas 12. No? Siguro obra. Apo, alas 12 ng tanghali. Daan muna ako sa inyo dito, turo nyo sa akin saan nagtatrabaho. Tapos puntahan natin. No? Para makausap natin, mga kapapi. At nalulungkot ako, mga kapapi, sa balita na ito. Sobra akong nalulungkot. Pag umuwi siya sa gabi, mainit ang ulo, hindi namin makausap. Balibag ng mga gamit yan. Kaya ang ginagawa ko, natatakot ako, tinatago ko yung mga kutsilyo namin. Oo, itago niya. Tinatago ko talaga. Hindi talaga siya pwedeng magbakasyon sa ka-business house. Kasi kawawa yung mga tao doon. Sa akin, hindi ako papayag na Hindi ako papayag na magbakasyon siya doon. Ako, tutulungan ko siya magpagamot. Pero kung doon siya sa bahay, hindi. Siguro, papayag ako kung nag-take siya ng gamot, yung kagaya ng dati, di ba? Pero ngayon, malala na. Sobrang lala. Sobra na nga eh. Sobrang nagagalit siya sa amin minsan. Uuwi dyan, walang pakialam siya dyan. Kahit matapakan yung mga pamangkin, wala siyang pakialam. Tsaka kung umuwi yan, minsan, nanonood ng basketball,
Pag pa naman umuwi ng mga malalim na sa gabi, kinakabahan ako eh. Babae pa naman siya, kahit siya malakas, matatalo din siya. Kinakabahan ako noon. Sabi ko nga rito, kung ano lang yung hindi malabo ang mata ko, susunduin natin kako si Thailand. Kasi meron nangyayari dyan na nire-rape, tapos tinatapan sa isang tabi. Meron na nangyari sa amin yan. Nga po. Ayun, Kuya Mo, yung sa sinasabi mong kaibigan niyo po, maganda matanong niyo rin po, no? Kung pakasuyo na lang po ako, kung ubra ba. At yan mga kapapi, comment nyo rin po kung ano ba yung isa sa mga dapat gawin. Kawawa naman kasi si Ate Kayla. Naging biktima rin kasi ng alam niyo na mga kapapi, ng pag-ibig, di ba? Na nasawi sa pag-ibig eh. Nasawi sa pag-ibig. Mabait naman yun, mabait naman siya. Kaya nga lang talagang hindi niya kinakaya yung sitwasyon niya ngayon pag sinusumpong siya, no? Pag malasakit natin mga kapapi. So paano, Nay? At tutuloy na rin ako. Saka pala, yung kaibigan ko at saka yung anak, nung bago pa lang siya nagtatrabaho, tinignan daw siya ng mataling. Nanlilisik daw yung mga mata. Ang sabi niyang mag-ina, Thailand, hindi ka namin inaano ha, huwag mo naman ba kaming gaganyanin. Kasama mo kami sa trabaho. Opo. Minsan para raw babato niya sila eh. Nakakatakot na siya. Natatakot kami sa kanya dahil sa ginagawa niya. Kanya sabi ko dito, yung text mo si Papa Ding para makausap natin. Opo. Hindi niya na ginalang yung supervisor nila. Saka yun si Rose. Lagi niyang, ang babait pa naman ng mga amo namin na yun. Kung hindi ano yun, talagang papupulis siya. Pahuhuli siya sa pulis. So yun mga kapapi, salamat na at na-inform mo kami ng ganyan. Kung ano yung totoo. Kasi malaking bagay yan. Tsaka bukas, meron kaming samba. Sasabihin ko doon sa kaibigan ko, mga Martes kako, hintayin mo kami ng tangali. Dahil pupunta kami kako dyan. Huwag niyong ipaalam kay Tayla. Ayaan niyo kung nagtatrabaho siya sa loob, makausap namin yung supervisor sa kayo. Hindi, kahit ano naman kahit anong araw ng kasi hindi ko na mahawak yung schedule ko eh. Kung anong araw po pumunta, basta yung oras lang na lunch break. Yun lang. Hindi ako mag-commit ng araw kasi mahirap. Diba? Mahirap ang schedule natin. Natin kung kailan lang ako mabakante ba, magawi ulit. May free na oras kasi umiikot po ako eh. Umiikot po ako. At basta yung oras, break time para walang tatamaan na trabaho. Na working hours, no? Kumusta naman kayo dito? Maayos naman. Nakabayad naman kayo ng upa. Nagpapadala naman si Ate Cory. Shoutout po kay Ate Cory. Ayun yung anak na OFW ni nanay. Yung mga bata nasaan po? Pumunta sa papa nila. Tapos ayun, babalik ako, Nay, ha? Babalik po ako. Ang pinaka-purpose naman natin mga kapapi, yung pagtulong naman dito kay Ate Kayla sa pagpapagamot niya. Ito naman yung nilipatan nila nanay na bahay. Dati kasi doon sila sa bundok, di ba? Ngayon na nailipat bahay natin, lipat bahay project. Sabi sa akin, i-inject nyo ba yan? Oo kako, kompleto yan. May inject yan, tapos may iniinom mga tabletas. Ang sabi nila sa akin, mabuti pa Nay, inject na lang para matulog siya maghapon sa inyo. Kasi pag inject, tulog siya sa maghapon. Wala kami problema pag may inject eh. Sabi nila. Isang beses nga lang po siya na-injection na. Ang ganda ng epekto eh. Diba? Kanya nga lang, ayaw niya na magpaturok ulit. Eh. Kasi nga daw, hindi siya makagalaw. Yun ang epekto. Tutulog siya talaga. So paano na itutuloy na kami. At babalik ako. Ha? Babalik po ako. Kailangan ko rin makausap siya. Makamusta. At may bigas pa kayo dyan, Nay?
Meron pa naman konti. Ang ano ko sa kanya, nung uling punta nyo rito, sinabi ko sa kanya, ikaw naman kako, hindi ka na nahiya. Puro na lang sinasabi mo, sasama ka ng sasama. Ayan ngayon, hindi ka na pupuntahan yan. Nagalit na sila papading. Nung umalis kayo, nakita ko umiiyak. O bakit ka kako umiiyak dyan? Ngayon ka kako umiiyak mo, kat kako sinabing hindi na babalik. Nagagalit nga yata ka ako sa iyo. Diba yung umiiyak siya noon? Huwag ka na kako umiyak kasi ikaw rin kako may kasalanan yan. Sabi ko gano'n. Tapos parang naano ko sa kanya nung umuwi siya, Nay, may bisita ba tayo? Wala kako. Ay, akala ko dumating sila papading. Paano dadating yung kako nagalit na kako sa'yo? Hindi mo kako sila kinakausap ng maayos. Sinasama ka man minsan, ayaw mo sumama. Eh ngayon kako, nagmumukmuk ka dyan, umiiyak ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Basta tinanong niya lang kung dumating kayo. Sabi ko hindi. Opo. Ano natin mga kapapi, kausapin din natin ulit. Baka nalulungkot, di ba? No. Ayun na, magbigay ako sa inyo pangbili nyo ng bigas ba? Oh, lalaking bigas ano? Oh. Pagdamutan nyo na ito, Nay. Ang pambili nyo ng bigas, ha? Ito na, para sa inyo po. Ha? Salamat. Pero pagka wala siyang sumpong, inaabutan ako ng pera. Opo. Pag merong ano, hindi siya, uuwi na lang siya, kakain siya mag-isa. Ganun ang ginagawa niya. Opo. And ano mga kapapi, yung pagtulong naman natin dito kay nanay, hindi rin biro. Kasi hindi biro magpagamot eh. Yung mga ginastos din natin noon sa kanya, magkano paturok, di ba Nay? Mahal ang paturok. Tapos yung mga maintenance niya, nagamot, hindi niya pala iniinom. Siguro isang pagkakataon pa, mga kapapi, i-boost na natin lahat ng magagawa natin, mga pwedeng gawin. No? Nay, may gusto pa kayong sabihin? Kasi sabi niya kung ako nanay magpapagamot at sasama nila papading, sumama ka. Oo kako, basta magamot ka lang. Ang kailangan lang talaga inject ang ano niya Kakausapin ko ulit, Nay. Kausapin natin ulit ng maayos, ha? Paano tutuloy na kami, Nay? Ha? Tuloy na tayo mga kapapi. Tara, kuya mo. Salamat na lang. Oo. Kala ko kasi hindi na kayo talaga dadalaw dahil ang problema ko sa kanya. Sobrang hirap na. Sa gabi, nihintay namin yan. Nakinakabahan ako kasi minsan dumating yan alas 12 ng gabi. Yung pala, nanood ng basketball. Tinanong ko rito kay Cecil sa kaibigan ko. Cecil, ano oras kayo umuwi? Ay ate, maaga ka umuwi. Si Tayla kako, alas 12 na umuwi. Naku nanay, ay ate, nanood yan ng basketball. Inaano ko namin yan, yung bang niaayan na namin, ayaw niya sumama. Sabi niya, naku ka, sabi niya mahirap ate yan, sabi niya. Minsan naglalakad lang siya, ayaw mag-tricycle. Sige, Nay, tuloy na kami. Kaya mo, anong... Ilang minsan ba? 24? Sige, tuloy lang. Okay na, kaya mo. Nay, tuloy na kami ha. Ti Criselda, tuloy na po kami, ha? Oh. Kaya mo, ano masasabi mo dun sa ganong ano? Kasi ikaw, anong ano mo? Yun nga, ito talagang mahirap talaga na-depress. Diba sabi ko nga sa'yo, yung mahirap yung ma-depress. Ganun din nangyari sa akin noon. Oo. Kaya marami din akong nagkakaroon ng kaya. Pero mas maganda kung yung kaibigan ko, itanong ko kung pwede ba yun sa rehabilitation center o hindi. Opo. Ngayon, kung pwede, ikaw na magpapasya doon, nasabihin ko sa'yo. Ano ba yung private? Hindi siya. Public? Public siya. Oh, sige, ano Medyo natin mga mura kapapi. siya. Oo. Kasi, alam mo naman, YouTube channel natin, di naman din kalakihan pa. Pero, okay lang yan mga kapapi. At, maayos din yan. Gampanan lang natin yung dapat nating, sa abot ng ating makakaya, mga kapapi. So, yun, tutuloy na rin kami. Abangan niyo po iba pang mga kabanata dito sa pagtulong natin kay Ate Kayla. Mahaba-haba pa ito. Mahaba-haba pa at mabait naman kasi. Mabait naman siya. Hindi mo pa siya na-meet, ano? Hindi pa po. Hindi pa.
Pero kasi masiyahin din. Mabait naman siya. Kanya nga lang talaga pag sinumpong, nakakatakot. Totoo po yun talaga Oo. kasi pag depression pala talaga, Paps, ganun. Kumbaga, naiisip niya yung katulad sa akin, yung na-depress ako. Parang wala, kasi yung, ang init kasi ng ulo mo yung, yung dating, yung bigla lang na parang umi-impact lang, parang gumaganon, tapos masyado kang mainit. Wala kang wala kang pakialam kasi dun sa paligid, no, kaya talagang yung sa'yo lang ang wala ka nang pakialam, no? Wala ka nang pakialam sa iba. Wala kang pakialam kung sino nasagasaan mo, kung ano sila, at kung pamilya mo, ganyan. Basta yung iniisip mo, doon lang sa bagay na yun. Nay Jenny, tara po. Basta Nay, sa akin, kayo sumuko ha. Kasi pag sumuko kayo, talo, diba? Talo ang susuko, no? Oo. Oo. At ipag-pray nyo rin si Ate Kayla. Gagaling din yan. Ba't naiyak ka, Nay? Kasi nga, nangyayari sa kanya noon na hihiya ako sa mga kasamahan ko rin eh. Na sinabi nga sa akin, ganyan pala may diferensya ang anak mo, bakit pinilit mong pumasok? Sabi ko, hindi ako nagpilit, itong mga kasamahan ko. Siguro, Nay, maghingi ka na lang ng pasensya rin sa kanila. Oo, no. Pasensya na lang sa kanila na ginawa ni Tayla sa trabaho. Pero naintindihan naman siya. Talagang yan ang sabi sa akin na ipasok nga namin muna para gumaling. Ngayon, pag magaling na siya, pwede ulit yung trabaho. Pagsimula ulit siya ng bagong buhay. Diba, mga kapapi? So yun, God bless po sa ating lahat at tuloy-tuloy lang tayo mga kapapi. Birabanat lang tayo.